Mga kababayan at mga kaibigan sa kadiliman, ako si Baltasar at malugod ko kayong tinatanggap sa ating tahanan ng katatakutan dito sa Creepy Pinoy Stories. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa ating mga nakakakilabot na kwentong hatid ko sa inyo gabi-gabi. Kung ikaw ay uhaw sa misteryo at nagnanais na magpalakas ng loob sa gitna ng gabi, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating channel. Sa bawat pagpindot mo, isang hakbang ang iyong nalalapit sa mundo ng kababalaghan at katatakutan na aking ibinabahagi. Sumali na rin sa ating lumalagong komunidad ng mga adik sa kwentong nakakakilabot at tiyak na hindi ka magsisisi. Ngayong gabi, isang kwento ng kabayanihan ang magiging simula ng ating paglalakbay patungo sa isang kaganapan na magbabago sa buhay ni Leo at ng kanyang mga kaibigan. Sa gitna ng selebrasyon ng bagong taon, isang lihim ang magbubukas sa madilim at tahimik na liwasang Bonifacio. Isang batang babae nakatayo sa gitna ng yelong lawa ang magiging susi sa isang nakakakilabot na misteryo na magpapanginig sa inyong mga laman. Ano nga ba ang tunay na katauhan ng batang ito at bakit tila may bumubulong mula sa ilalim ng yelo? Samahan ninyo ako at tuklasin natin ang hiwagang bumabalot sa yelong lawa. Maghanda na kayo dahil ang kwentong ito ay hindi para sa mahina ang puso. Huwag bibitaw sapagkat ang katotohanang matutuklasan ay maaaring higit pa sa inyong inaakala. Sa gitna ng ingay at sigla ng Maynila, isang bayani ang nagpakita ng tapang at kabutihan ng loob. Sa isang mataong kalye malapit sa Pasig River, isang lalaki ang muntik ng tangayin ng malakas na agos. Sa gitna ng pagkabahala ng mga tao, lumusong si Leo sa maruming tubig. Walang takot na hinawakan ang lalaki at iniyahon ito sa pampang. Ang mga palakpak at hiyawan ng mga tao ay umalinggaw sa paligid habang ang iba'y abala sa pagkuha ng mga larawan at video gamit ang kanilang mga cellphone. Si Leo, basang-basa, ngunit nakangiti, ay tila bayaning sinalubong ng masa. Hindi nagtagal, sa isang masikip na iskinita sa Makati, nag-aalab ang apoy sa isang lumang gusali. Si Leo, suot ang helmet ng bumbero, ay buhat-buhat ang isang dalagang umiiyak at nanginginig. Sa kabila ng panganib, matagumpay niyang nailabas ang dalaga mula sa nagliliyab na gusali at muli siya'y pinagmasdan ng mga tao na may paghanga at pasasalamat. Sa Marikina naman, sa gitna ng malakas na ulan at baha, si Leo, basang-basa at nasa baywang ang tubig baha, ay may hawak na nanginginig na aso. Dahan-dahan niyang iniligtas ang hayop mula sa rumaragasang baha at sa pagkakataong ito, ang kanyang kabayanihan ay hindi lamang para sa tao kundi pati na rin sa mga walang kalaban-labang nilalang. Sa isang karinderya, habang kumakain ng tapsilog at umiinom ng mainit na kape, kinukwentuhan ni Leo ang kanyang mga kaibigan na sina Carlo, Sofia at Elise tungkol sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Ang kanyang mga matay kumikislap sa tuwa habang nagbabahagi ng mga karanasan at ang kanyang mga kaibigan ay nakikinig, puno ng paghanga at kaunting inggit sa kanyang mga ginawa. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may isang pangyayari na hindi niya kailanman nabanggit. Isang lihim na nagpabago sa kanyang buhay 7 taon na ang nakalilipas. Ang kwento ng bayaning si Leo ay tila nagtapos sa isang masayang tawa. Ngunit ang susunod na kabanata ay magdadala sa kanila sa isang landas na puno ng ginawa't misteryo. Sa pagsalubong ng bagong taon, ang Quezon City ay puno ng ingay at kulay. Ang mga paputok ay sumasabog sa langit, nagbibigay liwanag sa madilim na gabi at ang mga tao ay nagkakasiyahan sa kalye.
Si Leo at ang kanyang mga kaibigan, naka-jacket at scarf dahil sa ginaw, ay naglalakad pa uwi, tawanan at biruan ang maririnig sa kanilang grupo. Si Carlo, na laging puno ng enerhiya at kalokohan, ay nagmungkahi na dumaan sila sa liwasang Bonifacio. Tila isang shortcut ito sa kanilang dormitoryo. Si Sofia na may agam-agam ay nagpahayag ng kanyang pag-aalala dahil sa mga balitang aksidente sa lugar na iyon. Ngunit sa huli, ang grupo ay nagdesisyon na tahakin ang daan na iyon, hindi alintana ang mga babala. Ang liwasang Bonifacio sa gabi ay tahimik at madilim, taliwas sa kanilang pinanggalingang kalye. Ang mga puno'y umuugoy sa malamig na hangin at ang ilang ilaw sa parke ay kumikislap-kislap na parang mga bituin na nagtatago ng sariling misteryo. Ang kanilang mga hakbang ay nag-echo sa katahimikan at sa bawat paghakbang hindi nila alam na papalapit sila sa isang gabi na magbabago sa kanilang pananaw sa mundo. Ang lamig ng gabi ay tila naghahanda sa kanila sa isang karanasang magpapanginig sa kanilang mga buto at ang susunod na pangyayari ay magiging simula ng isang misteryong hindi nila inaasahan. Sa tabi ng lawa, ang buwan ay buong buo at ang liwanag nito'y nagpapatingkad sa kagandahan ng lawa. Ang mga dahon at basura ay kumikislap sa yelong ibabaw ng tubig. Ang gabi ay tahimik, ngunit ang kapaligiran ay puno ng tensyon mula sa hindi maipaliwanag na kagandahan ng lugar. "Tingnan nyo! May bata sa gitna ng lawa!" Sigaw ni Sofia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagtataka. Ang kanyang daliri ay diretso sa gitna ng lawa kung saan isang maliit na figura ang nakatayo sa nagyeyelong ibabaw. Agad na tumakbo si Leo at ang kanyang mga kaibigan patungo sa pampang habang kinuha ni Elise ang kanyang cellphone upang tawagan ang pulisya. May bata po sa gitna ng yelong lawa sa liwasang Bonifacio. Kailangan po ng tulong. Si Elise ay nanginginig pa rin habang kausap ang operator. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa pag-aalala. Habang naghihintay ng tulong, napansin ni Leo ang isang kakatwang ingay na parang may bumubulong mula sa direksyon ng bata. Ang ingay ay parang galing sa ilalim ng lupa o mula sa ilalim ng yelo na nagdudulot ng kilabot sa kanilang lahat. Ang puso ni Leo ay puno ng determinasyon na sagipin ang bata, kahit pa ang kanyang mga kaibigan ay nagpapahayag ng pag-aalala. Dahan-dahan siyang naglakad sa ibabaw ng yelo. Ang bawat hakbang ay maingat at mabigat, na parang ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Habang papalapit si Leo, ang yelo sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang magbitak at ang tunog nito ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na gabi, nagbibigay ng mas malalim na takot sa kanilang mga puso. Nang siya ay sapat na malapit, laking gulat ni Leo nang makita niya na ang batang babae ay hindi pala bata, kundi isang nilalang na may tentakulo at matatalim na tinik, at ang mga mata nito'y nanlilisik sa dilim. Ang kanyang hininga ay tila napako sa kanyang lalamunan, at ang kanyang katawan ay nanigas sa takot. Sa isang iglap, ang nilalang ay umangat sa yelo, at ang mga tentakulo nito'y sumayaw sa hangin, tila handa ng sakmalin ang bata. Si Leo ay napasigaw, "Huwag!" Ang kanyang sigaw ay umaalingaw-ngaw sa malamig na hangin, at ang kanyang mga kaibigan ay napako sa kinatatayuan, hindi alam ang gagawin. Ang sumunod na pangyayari ay puno ng takot at pangamba. Ano kaya ang mangyayari kay Leo at sa misteryosong nilalang sa ilalim ng yelo?
Ang kanilang tadhana ay tila nakabitin sa manipis na yelong naghihiwalay sa kanila mula sa malamig na kamatayan. Sa pagtatangkang tumakas, biglang bumigay ang yelo sa ilalim ng mga paa ni Leo at siya'y nahulog sa malamig na tubig. Ang tubig ay tila mga kutsilyong yelo na tumutusok sa kanyang balat. "Aray ko!" sigaw ni Leo habang ang lamig ay kumakapit sa kanyang mga buto. Naramdaman ni Leo na hinila siya ng nilalang patungo sa malalim na bahagi ng lawa. Sa ilalim ng tubig, ang nilalang ay tila isang halimaw sa dagat. Ang mga tentakulo nito'y humahapit sa kanyang katawan. "Tulong!" sigaw niya, ngunit alam niyang walang makakarinig sa kanya sa ilalim ng tubig. Sa kabila ng kirot at lamig, nagawa ni Leo na makipagbuno sa nilalang at sa isang matinding pagsisikap, nakakawala siya mula sa pagkakayakap nito. "Bitawan mo ako," sigaw ni Leo habang pilit niyang tinatanggal ang mga tentakulo sa kanyang katawan. Sa ibabaw ng yelo, sina Carlos, Sofia at Elise ay nagtapon ng lubid kay Leo. Sa kanilang paghila, si Leo ay sumisigaw at nagpupumiglas habang ang nilalang ay humahabol sa kanya mula sa ilalim ng tubig. "Huwag kang bibitaw, Leo," sigaw ni Carlo. Sa isang tahimik na kwarto sa ospital, si Leo ay nagising na may mga benda sa katawan at nakaramdam ng matinding sakit sa bawat galaw. Ang mga puting kurtina ay bahagyang umuugoy sa ihip ng hangin mula sa bintana. "Nasaan ako?" tanong ni Leo. Ang kanyang boses ay mahina at paos. Ikinuwento ni na Carlo, Sofia at Elise kay Leo na sila ang nagligtas sa kanya mula sa tubig at ang kanilang mga matay puno ng pag-aalala at takot. "Akala namin huli na ang lahat," sabi ni Sofia, habang ang kanyang mga mata ay namumugto sa luha. Nang tanungin si Leo tungkol sa nangyari, siya'y nanatiling tahimik. Ang kanyang mga matay nagpapakita ng takot at pagkalito. Alam niyang ang kanyang kwento ay hindi kapanipaniwala. May kakaiba doon, sambit niya, ngunit walang ibang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Sa mga sumunod na taon, umiwas na si Leo sa anumang panganib at lalo na sa tubig. Ngunit isang gabi, habang siya'y nagbabasa ng libro, ang kanyang anak ay lumapit sa kanya at nagkuwento, "Tatay, may nakita akong kakaibang nilalang sa lawa kanina habang naglalaro kami." Ang puso ni Leo ay biglang kumabog at ang lumang takot ay muling nanumbalik. Sa kanyang isipan, ang mga alon ng nakaraan ay muling bumalik. Dala ang mga bulong ng isang misteryo na hindi pa rin nalulutas. Mga tagapakinig, sa bawat kabayanihan ay may nakatagong dilim. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magpapakilabot sa inyong mga gabi. Sa susunod na pag-upload, makakasama niyo ulit ako, si Baltazar, sa isa na namang nakakatakot na kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan sa kadiliman, at tandaan, ang mga bulong ng nakaraan ay maaaring bumalik anumang oras. Mag-ingat at manatiling gising sa susunod nating paglalakbay sa madilim na sulok ng ating isipan. Kita-kits sa susunod kung saan ang inyong bangungot ay nagiging realidad.